Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo ng mga Seventh-day Adventist believer. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa hapon na ito na muli tayo ho ay makakapakinig na naman ng kaniyang mga salita. Atin pong binabati ang lahat ng ating mga kapatid sa buong sanlibutan sa pananampalataya kay Kristo at gayon din sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang relihiyon, no? At gayon din sa ating mga tita dyan from sila Tita Mela Los Bartolome, Tita Agnes Santos, kay Tita Nueme Lumboy Sinita, at binabati ko rin po si Tita Florence Bautista, at gayon din kay Sister Jenny Giriseta. Binabati ko rin po si kapatid na Gain Gomez Odias. At gayon din, binabati natin Sister Annabel, si Tita Rebecca Abilacosi. At gayon din kay Sister Aquila Basabi at kay Sister Jemima Evans, Evangelista. At bago tayo tuluyan na magpasimula at mag-opening prayer, baka mayroong kang babatiin, Sister Annabel. Pwede ka nang bumati. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. At siyempre, hindi ko ako nag-iisa. Kasama ko po yung aking may bahay, Sister Annabel. Siya po yung ating katuwang sa oras na ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At siyempre, bago po tayo tuluyan na magpasimula, ay nandun pala si kapatid na Geraldine Metran Luwanya. Pwede ho kayong mag-comment para atin pong mabasa, no? At siguro tayo po muna ay manalangin sa ating pagsisimula. Ang atin pong paksa ay kung paano tayo magtatagumpay sa mga tukso ng dyablo. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin na mga tao dito sa balat ng lupa. Kami po ay dumadalangin, nawa Panginoon ay samahan niyo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Nang sa gayon Panginoon ay amin pong maunawaan sa simpleng kapamaraanan. Patawarin niyo po kami kung kami man ay nasumpungan ng kapintasan at nakagawa ng kasalanan sa inyo. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na sa oras na ito ay nanonood at nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin si Tita Mela Los Bartolome sa kanya pong kahilingan. Aming pong dalangin sa iyo, Panginoon. Nawain niyo pong ipahintulot na nawa ay maging maayos ang kanilang ginagawang kayo po, Panginoon, ang nakakaalam na hindi na po mabanggit. Nawa ay ipahintulot ng City Hall ang kanilang pangangailangan. At gayon din sa aming mga kapatid, lalong-lalo na po sa aming mga kapatid na mayroong karamdaman, nawa Panginoon ay tulungan niyo po sila. Kayo po ang doktor ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, once again, at binabati ko po si kapatid na Melbert Cordero at gayon din kay Mario Ogan Kining. At binabati ko rin po pala Sister Annabel, si Tita Jelly Cordero, at gayon din kay Kuya Lito Cordero. At gayon din kay Brother sino pa ba yung ating babatiin? Tapos na, Sister Aquila Basabi. At maya-maya babatiin natin ang iba, Sister Annabel, no? Tayo po ay magsisimula na. Ang atin pong pag-uusapan sa oras na ito at pag-aaralan, ito po ay may kinalaman patungkol sa kung papaano tayo magtatagumpay dito sa balat ng lupa. Sapagkat ang tao, Sister Annabel, ay pwedeng magkasala, no? Pero sa Bible, ang tao ay pwedeng hindi magkasala at maging banal sa pamumuhay sa pang-araw-araw. Kaya nga titingnan natin at pag-aaralan sa Biblia kung
ang tao nga ba ay pwedeng magtagumpay at kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kung papaano tayo magtagumpay sa mga tukso at mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay nang sa gayon ay huwag tayong magkasala sa Diyos. Kaya titingnan natin, Sister Annabel, ang Bible sapagkat mayroong halimbawa dito sa Biblia kung sino ang ating or kung sino ang nagtagumpay sa mga tukso ng naranasan or binabanggit ng Biblia. Mayroon binabanggit diyan, Sister Annabel, sa unang Pedro, Kapitulo 3, Kapitulo 2, ang talata ay 21 kung ating babasahin, ay ganito ang sabi, Sister Annabel, no? Sa verse 21 ng chapter 2 ng unang Pedro. Pakibasa nga. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay Dusa. nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan Iwan-iwanan. ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Okay. So, anong sabi po ng Biblia, mga kapatid? Na si Kristo ay nagbigay ng halimbawa na dapat lakaran ng tao. Kaya malinaw at maliwanag diyan, Sister Annabel, na ating makikita na ang Panginoong Hesukristo, siya po yung pattern. Siya po yung pattern ng lahat ng mga tao na pwedeng magtagumpay or magtatagumpay. Kaya ngayon, mga kapatid, ang mga sumusunod ni Kristo ay pwede palang magtagumpay sa iba't ibang mga pagsubok at mga tukso. Kasi itong word na tukso, ito po ay galing sa Diablo, Sister Annabel, na siya po ang gumagawa para ang lingkod ng Panginoon or ang bayan ng Diyos ay magkasala. Yes. At siya po ay kung sa baga ma-failed or magkasala laban sa Diyos. Kaya yung word na tukso, ito po ay galing sa Diablo. Ngayon, titingnan natin sapagkat sinasabi po diyan sa 1 Peter chapter 2 verse 21 na ang Panginoong Hesukristo ay nag-iwan ng halimbawa na dapat lakaran ng tao. Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, sa oras na ito at Sister Annabel, siya po yung ating tututukan at titingnan bilang isang magandang halimbawa at bilang magandang pattern sa bawat mananampalataya, lalong-lalo na po sa ating kapanahonang ito, Sister Annabel. Kaya titingnan natin sa aklat ng Matthew chapter 4 na mayroong pong binanggit diyan ng Bible patungkol sa mga bagay na kung papaano siya tinukso ng Diablo. Basahin mo nga, Sister Annabel, sa verse 3 ng chapter 4 ng Matthew. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Verse 4, Datapwat siya'y sumagot at sinabi, Yes. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayan. So, kung ating babasahin, Sister Annabel, sa verse 3 ng chapter 4 ng Matthew, ang manunukso ay dumating upang tuksuhin ang Panginoong Hesukristo. So, kung mapapansin natin diyan, mayroon pong sinabi ang manunukso na walang iba kundi ang Diablo, na sinabi niya na kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipinag-utos mo sa batong ito na maging tinapay. Una-una, malaki po yung tendency ng Panginoong Hesukristo, Sister Annabel, at mga kapatid natin, na magkasala siya laban sa Diyos. Unang-una, sapagkat siya po ay Diyos sa makapangyarihan, pwede niyang gamitin ang kanyang power. Ibig sabihin, kung siya ay sumunod sa sinabi ng Diablo, nangangahulugan siya ay matutukso kasi sinunod niya yung salita ng Diablo, di ba? Parehas doon kay Eva na at saka kay Adan na sinabi ng Diablo na hindi kayo mamamatay, kainin niyo yan. Kaya kinain ng ating mga ninuno na si Eva at saka si Adan, kaya sila ay nagkasala. Ngayon, sa panahon ni Kristo, ay mayroong sinabi ang Diablo, uulitin natin, na gawin mong tinapay ang batong ito. Pero ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Tingnan natin sa verse 4, basahin natin uli Datapwat siya sumagot at nagsabi, Nasusulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos.
So dito po, Sister Annabel, ang ating Panginoong Hesukristo pala pagka ang dyablo ay nanunukso sa kanya para siya ay magkasala, ang kaniyang sandata, ang kanyang ginagawa upang wag magkasala, ito po pala, Sister Annabel, ay mag-depend sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Paano natin nasabi? Sapagkat itong Matthew chapter 4 verse number 4 na sinabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ito po, Sister Annabel, ay quotation ng ating Panginoong Hesukristo sa Old Testament sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 3, na doon ay kinot ng Panginoong Hesukristo ang salitang ito na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao or mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. So ito po ay nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo sa unang panunukso ng dyablo. Kaya dito ho, mga kapatid, unang punto nating makikita na ang lingkod pala ng Panginoon, bago umalis ang Panginoong Hesukristo at bumalik doon sa kanyang kaharian, ay mayroon po siyang binigay na pattern or halimbawa na tayo bilang mga sumusunod niya ay huwag magkasala. Naalala ko tuloy, Sister Annabel, nung tayo ho ay bago pa lamang sa pananampalataya sa Diyos, at naalala mo yung ako'y nagtatrabaho as a janitor, yung mga panahon sa ating buhay noon na medyo gipit tayo sa baga hindi naman gipit, kung sa baga nangangailangan tayo sa ating pang-araw-araw. Sa aking pinagtatrabahoan, mga kapatid, no, as a janitor. Kasi yung trabaho ko, nagwawalis ako tuwing umaga. Pagka dumadating sa aking punto, sa aming buhay, na sa oras or sa araw na ito ay nangangailangan kami ng pera para kami makakain. Kasi yung sahod ko, Sister Annabel, isang buwan pa naman. Yung sa janitor, buwan mo pa aantayin. Siyempre sa pang-araw-araw, kinakailangan mong makabili ng pagkain. Nagkakataon sa aking pagwalis, palagi akong nakakita ng pera. So, ito po, Sister Annabel, hindi ho natin ito sinasabi para sabihin na tayo ay higit sa iba. Hindi ganon. Yes. O kundi ipinapakita natin dito bilang patunay na ang tao pala ay pwedeng magtagumpay. Amen. So sa panahong ito, sa kagaya nga nung nangyari sa akin, sa aking trabaho, habang ako'y nagwawalis, nakakita ako ng pera. Sabi ko sa aking isipan, Panginoon, salamat. Siguro ito na ang ibinigay mo para kami ay makakain sa araw na ito. Pero yung aking isipan at aking puso, naglalaban. Kasi sinasabi ng kautusan ng Diyos, huwag mong pagnanasaan ang pag-ari ng iba. Oo, kung sa bagay yung salita ng Diyos na iniligay niya sa ating mga puso at isipan, yun ang ginagamit ng Panginoon through the guidance of the Holy Spirit, Sister Annabel, na huwag tayong magkasala sa Diyos. Kaya nga, sa mga puntong iyon, ang iyong abang lingkod ay hindi pinagnasaan ang mga bagay na hindi atin. So sa madaling sabi, ay sinauli natin ito, naglagay tayo doon ng, kung sa baga, ano bang tawag niya, Sister Annabel? Pascal, yung, kung sino ba yung, hindi ko alam, ayan, parang note na, kung sino ang nawalaan sa inyo dyan ng pera, ay pwede nyong i-claim sa guardhouse, parang ganito, yan. So, at ito mga kapatid, hindi ho lang mga isang beses nangyari. Siguro mahigit 5 beses ito, Sister Annabel. Kaya nga, noong ako'y nagtatrabaho, actually po dito sa aking pinagtatrabahuan, Sister Annabel, ay yung mga tao sa panahong ito, sa panahon natin na sa aking trabaho sa janitor, hindi sila nagtitiwala. Kasi sabi nga nila, bakit nakapasok ang taong yan? Kasi hindi maganda yung background yan. Pero dahil sa kanilang nakikita ang mga bagay na alam natin na mula sa Diyos, doon nila nakikita na ang tao pala ay pwedeng mabago ang kanyang buhay. Kasi yun ang kaisipan ng tao, pero para sa atin, Diyos ang nagbabago. Okay? At yung pinakahuli mga kapatid, kasi hindi lang isang beses ako nakakita ng pera noon, Sister Annabel. Siguro maka-4 na beses, if I'm not mistaken. Yung pinakalas, yung medyo marami-rami yun sa, kung sa bagay, yung putyong. Ano bang tawag sa atin yung? Nakabalot sa isang, parang ganito mga kapatid. Pero ano siya, parang may gisa-gisa siya dito. Hindi ko siguro alam kung baka binta yun ng isang estudyante sa nagtitinda. Tapos anong nangyari,
ay dahil nga sa salita ng Diyos sa ating puso ay nagsasabi na huwag mong pagnanasaan ang pag-ari ng iba. Kaya hindi tayo nakagawa ng mga bagay na kung sa baga magkakasala tayo sa Diyos. Kaya Amen. kung bakit pala tayo nagiging matagumpay, hindi nagkakasala sa Panginoon, ito po ay dahil sa mayroon na tayong takot sa Diyos. Yes. Kaya sa madaling sabi, mga kapatid, ibinigay naman natin ito sa office na kasi medyo mahalaking halaga. Mm. At yung pinakahuli, Sister Annabel, yung sing-sing na gold, mga kapatid. Iniisip ko nga, bakit sa kadinami-dami na mga tao na magganito, ako pa yung nakakakita at nakakaranas ng ganito. Yung pinakalas, mga kapatid, yung sing-sing talaga na gold. Nagkataon yung Sister Annabel na wala tayong masaing nun. Pero grabe ang Panginoon dahil nga ang isang tao pagka mayroong takot sa Panginoon ay tiyak na magtatagumpay. Yes. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, doon po nag-umpisa bilang binago ng Panginoon ang aking sambayan, higit sa lahat ako noon, kasi dati akong membro ng Budol-Budol Group. Marami akong ginagawang mga pagkakasala, yung nang-hold up ako, nagtitinda ng droga, marami yung pera, pero nang nakilala natin si Kristo sa ating buhay, kahit sa maliit na bagay, yung 300 pesos, 200, ay masaya na tayo, no, na makakain yung ating family. Kaya nga mga kapatid, yung sa panahon ng yung nakakita ko ng sing-sing na gold, yun po ang ginamit ng Panginoon na mawala sa kaisipan ng tao yung mga kinikita niya as hindi mabuting tao. Kasi bago akong pumasok, marami nagprotesta sa aking Sister Annabel na sinabi na bakit ako daw ay tinanggap ng school. Pero dahil sa Panginoon, mga kapatid, na gumagawa sa ating buhay, doon na nag-iba yung pagtingin ng karamihan sa akin. Hanggang sa pinagkatiwalaan ako sa office, yung malalaking halaga, umaabot ng 40,000 na mga cheque at yung pera, iniiwan pa sa akin halos, Sister Annabel, sa bahay. Minsan pag hindi ako nakakabayad kasi pagdating ko sa opisina ng babayaran, sarado na. Kaya sabi ni nagtatrabaho doon sa opisina na, Brother Junald, dalhin mo na lang yun sa bahay mo kasi sarado na yung office. Bukas mo na lang bayaran. Kaya doon, mga kapatid, sabi ko, ang Diyos talaga ang gumagawa ng kung sa baga yung tayo ay hindi magkasala dahil yan po ay galing sa Diyos na kautusan niya na inilagay sa ating puso. Kasi sa mga puntong ito, naglalaban, Sister Annabel, yung pagkatakot natin sa Diyos, yung salita niya na itinanim niya sa ating puso, sa patnubay ng banal na espiritu, ito po yung naghumihila sa atin na wag nating gawin ang mga masamang bagay at wag nating saktan ang damdamin ng Panginoon. So yun po mga kapatid, yung panahon na bilang ebidensya, kasi itong topic natin kung paano magtatagumpay, Yes. mayroon tayo nito, Sister Annabel, dumaan tayo sa mga ganitong bagay. And then, sa ating pagpapatuloy, ay mababasa natin dito sa verse 5 hanggang 6. Basahin mo, Sister Annabel. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Verse 6, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at alalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ayan. So, sa una, Sister Annabel, nang ang Panginoong Hesukristo ay hindi natukso ng dyablo, kasi ang Panginoon ay nag-depend sa salita ng Diyos, muli naman siyang tinukso sa pangalawa ng dyablo. Ano ang sabi niya? Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat. Kanina bantayan natin, ang Panginoon hindi nadaya dahil gumamit siya ng nasusulat. Pagka sinabing nasusulat, Bible po yan, or scripture. Kaya nang nakita ng dyablo na hindi siya nagtagumpay laban sa Panginoon, gumamit siya, Sister Annabel, ng Biblia na. Pero mayroong salita na yung magpatihulog ka. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Bible, yung scripture, at yung salita ni Satanas na magpatihulog ka, kanyang pinaghalo. Yes. Kaya nga yung word na nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa inyo
at aalalayan ka ng kanilang mga kamay at hindi ka matitisod ang iyong mga paa sa isang bato. Yes. Ito po ay quotation ni Satanas doon sa aklat ng Psalm 91 or chapter 91 upang ang Panginoong Hesukristo ay mahulog or magpatihulog siya. Pero ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Nagtagumpay naman ba ang Panginoong Hesukristo? Wala. Siyempre nagtagumpay. Ano bang ginamit ng Panginoon? Sister Annabel, sa verse 7, basahin ko na lang. Sinabi sa kanya na Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. So ito po mga kapatid ay quotation ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 16. Yes. Kaya sa pangalawang beses mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo ay nang tutuksohin siya ng diablo na kung bakit siya ay nagtagumpay at hindi nagkasala. Ito po ay sa kadahilanang siya po, Sister Annabel, ay mag-depend sa Scripture. Bawat panunukso ng diablo na itinitira sa kanya or binabanat sa kanya upang siya ay hadlangan ang pagmiministeryo, kasi pagka magkasala siya, mga kapatid, ay mahahadlangan ang pagliligtas sa atin. Yes. Oo. Pero ano ang mga kapatid ang nangyari? Si Kristo ay mag-depend sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Kaya siya po ay nagtatagumpay sa pangalawang bises. Bibigyan natin, Sister Annabel, ito ngayon ng isang pansin itong sinabi ni kapatid na Levi Mark Garnoza Prado, kung tama ba yung aking pagbasa, no? Sabi niya, just in time po ito. Kasi nakakasahod lang ang tithes natin dapat maibalik. Yes, mga kapatid, no? Yung ikapo, mga kapatid ko at minamahal, yan ho ay napaka mahalaga ho yan. Kasi bibigyan natin muna ito ha, Sister Annabella, Yes. isingit natin ito. Kasi yung tithes, alam niyo po ba, yan po ay kung sa baga prove the sincerity of loyalty to God. Yes. Kasi ang nakakaalam nito, kaibigan or kapatid, walang iba kundi tayo, mismo na tao at ang Diyos. Pagka hindi natin ito isinauli sa Panginoon, ay tiyak na tayo nagkakasala. Ano ang kasalanan niyan? Pagnanakaw. Alam natin na yung pagnanakaw o yung mga magnanakaw, hindi ho yan makakabilang sa kaharian ng langit. Kung ating bubuksan ang Biblia sa, ako na lang Sister Annabel magbabasa, sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Nasabi diyan ng Panginoon, pinagnanakawan ako ng maraming bansa. At sasabihin ng tao, sa ano ka namin, Panginoon, pinagnanakawan? Sabi ng Panginoon, sa 10 bahagi at mga handog. So, mayroon palang salitang pagnanakaw. Actually, sa King James Version, Sister Annabel, ang nakalagay, hindi thief. Kasi yung thief, pagnanakaw, kundi ang nakalagay doon, rob. Ano ba yung rob, Sister Annabel? Pagka sinabing rob, hold up. Oo, hold up pa. Kasi harap-harapan na nating hinuhold up ang Panginoon sa King James Version na salin. Kaya pagka hindi isinauli ang ikapo sa Diyos, ito po'y malaking kasalanan. So ito na, hindi naman natin ito pinag-ano, Sister Annabel. Lahat po ng mga kapatid na nag-aabot ng tulong sa ministeryong ito, kinukuhanan po natin ito ng ikapo, no? Yes. Kahit na yan po ay kinuhanan nyo ng ikapo, pagka dumating ho yan sa amin, mga kapatid, kahit yung pangbayad sa Lord, lahat po yan ay kinukuhanan po namin ng ikapo. Hindi ko po mahiyang akong sabihin ito, Sister Annabel, kasi ang Diyos ay nakakaalam sa atin. Pero bilang patunay lang po at bilang halimbawa na lahat ng kung ano man ang mayroon ka, kahit nga yung bigyan ka ng isda na nagkakahalaga ng 100, pwede mo yan kuha ng tithes ng ikapo. Oo. Kahit na yung kalamunggay, yung malunggay ba, bigyan ka ng kalamunggay or malunggay ng isang 10 pesos ang halaga, pwede mo yan kunan ng 10 bahagi. Lahat na kung mayroon ka, lahat ng dumating sa iyo, pwedeng kuhanan or kuhanan mo ng ikapo kasi yan ay hindi atin. Isasauli natin iyan sa Panginoon. Hindi ka pa niya nagbibigay, Sister Annabel,
kundi yan ay isinasauli mo pa lang. Oo. Wala ka pang ibinibigay niyan, kundi isinasauli mo pa lang ang para sa Diyos. Pagka ang isang tao'y nagsasauli ng ikapo, Sister Annabel, yan po ay naniniwala tayo na siya po ay tapat sa Diyos. Oh, Amen. kasi yan po ay prove the sincerity of loyalty to God. Yes. At ako'y naniniwala, Sister Annabel, hindi ho siya pagkukulangin ng Panginoon Amen. kailanman. At alam niyo po ba, based on our experience, Sister Annabel, na kahit siya ay hindi masyado mayaman, pero sa lahat ng kanyang mga ginagawa siya ay nagtatagumpay. Yung kanyang mga anak healthy, masagana siya, makakakain siya, at kasi yan po ay resulta ng katapatan. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, yung kasaganaan, yan po ay nagmumula sa Diyos. Yung kasalatan at paghihirap, sa dyablo ho yan. Pagka ang isang tao, Sister Annabel, na hindi nagsasauli ng ikapo, ako'y naniniwala ang kanyang pinagpaguran mapupunta doon sa doktor. Marami na po kaming testimony na napakinggan sa iba't ibang kapatid natin. When I was a Bible Baptist, hanggang sa panahong ito, sa Seventh-day Adventist, yung mga tao na kapatid natin nang una ay hindi nagsauli ng ikapo, sila po ay napunta ang kanilang pinagpaguran sa ospital. Grabe yung binayaran. Pero dahil sa sila ay pinalo ng Panginoon, Hebrew chapter 12 verses 5 and 6, dahil sa sila ay mahal ng Diyos, doon sila ay nagsisi. At sa ngayon, naging tapat na sila sa mga bagay na ito. Yun lang pong masasabi ko kay kapatid, Kay kapatid na Livy Mark Garnosa Prado. Ngayon, ipagpapatuloy natin, Sister Annabel. Yung verse 8, basahin mo sa Matthew chapter 4. Verse 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Sa verse 9. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Okay. So sa verse 8 at saka sa verse 9, dumating muli ang manunukso. Nagpatuloy muli ang manunukso. Kasi sa una, sa pangalawa, ay hindi siya nagtatagumpay dahil nga po ang ating Panginoong Hesukristo ay obedience, mag-depend sa kung ano ang sinasabi ng Scripture, no? Ulitin po natin ang kanyang quotation sa aklat ng Deuteronomy chapter 8 verse 3, Deuteronomy chapter 6 verse number 16. At sa yung pangatlo, Sister Annabel, karangyaan na ng sanglibutan ang ipinakita sa ating Panginoong Hesukristo na anong sabi niya, magpatira pa ka sa akin, ibibigay ko lahat ng mga iyan at upang sambahin mo ako. Pero ano kayang sasabihin ng Panginoong Hesus sa verse 10? Verse 10, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayan. So sa verse 10, mga kapatid, dito ho ay hindi talaga nakaisang dyablo ka sa ating Panginoong Hesukristo. Nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo kasi yung ginamit na panghuli ng dyablo, karangyaan ng sanglibutan, kayamanan. Pero ano ang response ng Panginoong Hesukristo, Sister Annabel? Deuteronomy chapter 6 verse 13, na siya lamang ang inyong paglingkuran, yung Panginoon mong Diyos, sasamba ka sa Kanya at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So sa panahong ito, Sister Annabel, sa tatlong pagpanunukso ng dyablo, hindi kailanman siya nagkasala, hindi kailanman siya natukso ng dyablo. Bakit? Ano ba ang dahilan? Siya ho ay naging masunurin or obedience sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kasulatan or sa Scripture. Ngayon, kasi merong awit, Sister Annabel, na tukso, layuan mo ako. Meron ba, di ba, merong awit na ganon, no? Yes. Pero ang tukso, mga kapatid, ay tayo ay natutukso dahil nagpapatangay tayo sa sari-saring tukso. Pagka ang isang tao ay matukso, isa lang po ang ibig sabihin nun. Hindi tayo nag-depend sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Scripture. Yes. Tingnan natin ang James chapter 1, Sister Annabel. Buksan natin. James chapter 1, verse simulan natin sa verse 2. Yan. Verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mangaghulog sa sari-saring tukso.
Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong Pananampalataya, pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. pagtitiis. Ayan. So, sa verse 2, mga kapatid, ng chapter 1 ng Santiago, ay sabi po dito ay magalak ho ang isang tao na dumadanas ng iba't ibang tukso. So, Oo, kasi dito ho sa talatang ito ay nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Tama ho ang sinabi ni Apostol Santiago dahil kung sa baga, dahil sa mga bagay na ito na dumarating sa buhay ng tao, mga pagsubok at iba't iba pang mga pagsubok or kasama yung tukso, ay tumitibay yung pananampalataya ng tao. Paano natin nasabi, Sister Annabel, na tumitibay? Kasi dito ho nasusukat ang katapatan ng tao sa Diyos. Yes. Kung tayo po ba ay magiging depend sa kung ano ang sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa ating pagpapatuloy, sa verse 4 na ganito ang sabi, at iyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. So ito po palang mga kapatid na tukso at iba't ibang pagsubok. Ito po ang, kung sa baga Sister Annabel, yung nagmo-mold, ano bang tawag? Gumagawa upang tumibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi dito po ay mayroong pagtitiis. Sa pamamagitan pala ng mga ito mga kapatid, ay magiging sakdal ang ating pananampalataya at magiging ganap at walang kakulangan. So kaya ito pong mga sari-saring tukso na dumarating sa ating buhay, mga pagsubok, ito po ang nagiging, kung sa baga, ginagamit upang maging, kung sa baga, tumibay yung ating faith upang makilala kung ano talaga tayo bilang tao, bilang Kristiyano. Kasi kagaya halimbawa si Annabel, yung tunay na, yung tunay na gold, siya po ay kumikinang ng lalong lumalabas ang kanyang kinang pagka dinaan mo yan sa apoy. Oo, kung ibig sabihin na talagang grabe yung kinang niya, the more siya na dinadaan sa apoy, the more na lumalabas ang kanyang pagka-gold. Pero yung mga bakal, yung mga hindi tunay na gold, pagka dinaan mo yan sa apoy, masisira yan. Parang ganito din sa atin. Kaya nga kung titingnan natin, Sister Annabel, sa panahon ng Panginoong Hesukristo at gayon din sa panahon ng Dark Ages na kung tawagin. Grabe ang kanilang pagsubok, Sister Annabel, kasi yung Diablo, lalong-lalo na po sa panahon ng Smyrna, no? Yung pangalawang iglesia sa 7 churches, sapagkat yung una, Sister Annabel, Church of Ephesus, pangalawa yung Church of Smyrna. Grabe ang pinagdaanan nila, no? Isa po dito si Polycarp, si Victorianos, na mga leader ng iglesia noon, na sila po'y pinagpapatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Subalit kung ating papansinin, Sister Annabel, sila po ay nagtagumpay sa kanilang pagtitiis. Sila po ay naging sakdal sa kanilang pananampalataya. Bakit? Sila po ay nagka-depend sa kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi ito ang tunay natin na tahanan nandun sa kaharian. Hindi nila pinagpalit ang kanilang buhay na karangyaan dito sa lupa, bagkus kanilang inisip ang mga bagay na makabuluhan, at ito ay walang iba kundi yung mga pangako ng Diyos. Kaya sila ay nagtagumpay, hinayaan nila na sila ibugbugin, pahirapan, patayin. Yung iba nga, Sister Annabel, kung ating babasahin yung The Book of the Great Controversy na sinulat ni Mrs. White, ay yung iba hinanging, tinalian sa paa, tapos pinabaliktad, tapos ginatungan ng apoy, kung sa baga sa ating term dinabukan, sinunog sa apoy. Yung iba naman nilagari, yung iba naman pinaghihirapan, kasi iba kasi yung mga ginagawang pagpatay sa panahon ng Papal Rome sa mga Kristiyano noon. Pagka lumabag ka sa kanilang batas, susunugin ka, pupugutan ka ng ulo, at kung anong mga klase or uri ang gagawin na pagpatay sa mga tapat ng Diyos. Gayon po ang
nangyayari sa panahong iyon. So, babatiin natin Sister Annabel, baka para masingit natin ito, no? Una po sa ating babasahin si binabati po natin Sister Annabel, si Sister Maririna, no? Sabi niya, mapagpalang hapon, Brother Jonald and Sister Annabel, and to all viewers, God bless po. God bless you to, Sister Maririna. Binabati rin po pala natin si Sister Jevelyn, no? Sedya Sagilyedo, at ngayon din kay kapatid na Rowena Puod Alvarez. At binabati ko rin po pala si kapatid na Ellen Claros Barcinal at kay kapatid na Ruth Lim, Iris Asigbat, at binabati ko rin po si Daddy Ralph Sumoso. Ayan. So yun po mga kapatid, at uulitin ko po, no? Napakahalaga po pala ng mga scripture. Kasi nga itong scripture, Sister Annabel, ito po yung binigay sa atin ng Panginoon upang tayo magtagumpay sa sanlibutan na ito. Tingnan natin at hayaan na alisin ito ang scripture. Sa tingin mo kaya magtatagumpay tayo? Sa tingin po kaya natin, alam natin ang gagawin upang wag tayong magkasala sa Diyos? Hindi ho, no? Yes. Kaya ang scripture, itong salita ng Diyos, napaka-buti po nito sa atin bilang tao. Binabati ko rin po pala, Sister Annabel, si Sister Matilde Camino, at kay Sister Delia Banyadera Barnido, at kay kapatid na Alma Dulfo Vargas. Meron ka bang idadagdag, Sister Annabel, sa ating paksa? Naalala ko lang, Brother Jonald, yung sinabi mong, yung sa kanta na, o tukso, layuan mo ako. Mali pala yun, kasi hindi po pwede na yung tukso yung lumayo sa atin. Yan. Kaya dapat ho na tayo dapat ho na tayo ho ang Lumayo. lumayo sa tukso. Tama yan. Kasi ang silbing yung paglayo sa tukso, kasi itong tukso, pakana ito ng dyablo. Yes. Pagka lumayo tayo sa tukso, ibig sabihin, yan ay sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, kasi Yes. ayaw ng Panginoon na tayo magkasala. Pero hindi, kahit na tayo, Sister Annabel, babalikan ko po, ibabanggit rin natin yung ating mga negative side, Kasi hindi ho dito, porque ikay mangangaral, kagaya natin, ay hindi tayo natutukso o nagkakasala. Walang tao na hindi natukso. Yes. According to the Bible, meron pala, si Kristo lang. Si Jesus Christ. Kaya nga, si Kristo ay isang halimbawa sa atin ng mga tao. Kasi alam niya na ang tao ay possible na matutukso at magkasala. Yan, kaya nga, Kaya siya yung naging halimbawa. yan, oo. Kasi kung wala ang tao hindi magkasala, hindi magtutukso, ay hindi na dapat ang Panginoon magiging example sa atin, no? Kaya nga, yan po ay mga bagay na napakaganda sa atin. Sa atin, mga Sister Annabel, example ko po itong dumaan sa atin na ako'y natukso nito na hindi ko mapigilan. Actually, hindi ko naman kita sinisisi. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, yung nangyari po sa amin na mayroon pong isang pangalan nun, hindi ko na dapat balikan ito pero babalikan ko lang ho, kasi negative side po ito na sinasabi ko ho ito para wag din mangyari sa bawat isa sa atin, Kasi isa po itong naging aral sa akin, yung kay Israel, si Sir Annabel. Yung Israel kasi ay gumawa yun ng mga salita na hindi maganda para sa aming family. Kung sabaga, nag-message po siya sa mga viewers ng ang Tinig Media Ministry. Sinabi niya na be aware of this person, Junald Arizobal, ginagamit yung programa para ng sponsor, manghihingi daw. Huwag kayong padala yan, huwag kayong pauto kasi yan po ay scammer. Oo, yun po. Ako, mga kapatid, bilang tao sa akin, nasaktan ako, pero wala akong, kung sabaga sa akin, i-ignore ko na lang yun. Bahala siya manira dyan, basta ang importante ang Diyos ang nakakalam sa atin. Pero hindi kita sinasit. Yung asawa ko kasi, sabi ng asawa ko, ay magsalita ka dyan sa programa, ipaliwanag mo ng maayos. Kasi meron tayong kapatid, na siya, ano ba ito, Brother Jonald? Sabi ko, ano yan, na mga naiinggit siguro yan, or mga ibang reliyon, or hindi natin alam, kasi pwede rin sabihin natin na mga kasamahan, kasi sa Bible, yung nagsiselos, particular Sister Annabel, mga kapatid. Oo. Kung sabaga itong Israel nagtago sa pangalan na Israel, nagsalita ng mga iba't ibang mga salita, paninira,
Tapos tatlo ito sila, may Ale Sunchi at mayroon ding Elisa Maravilla. Siguro grabe yung pagselos. Pero yun mga kapatid, sa mga bagay na nakaligtaan ko na, kasi yung akong prinsipyo noon, si Joseph nga, binagbintangan na, ano yun? Ni-rape, ang asawa ni, ganyan, ni Potiphar. Tapos, Nakulong siya. oo, may mga kapatid pa natin, yung mga sa panahon ng Panginoong Hesus Kristo, na dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sila po ay hinayaan na nila yung Panginoon ang gumawa. Parang ganito sa akin mga kapatid, yung aking prinsipyo. Noon, nagtatagumpay. Pero sa mga bagay lang na ganito nangyari, pinakinggan ko kasi yung asawa ko, no? Sorry. Pinakinggan ko kasi yung asawa ko, sabi ng asawa ko, magsalita ka sa programa. Ipaliwanag mo. Pero ako mga kapatid, ay kong mag-justify sa aking sarili kasi lahat naman tayo ay makasalanan in nature. Pero Diyos kasi ang hahatol sa atin. Mali, bahala na. Anong gagawin sa'yo ng iba? Siraan ka. Basta sa Panginoon, okay tayo mga kapatid. Bahalang yung tao, maging marumi ka sa tao. Yun kasi yung prinsipyo ko noon. Pero yung sabi ng asawa ko na magsalita ako sa programa, mga kapatid at mga kaibigan, doon po ako nakapagsalita ng hindi maganda. Pero ang kagandahan lang kasi meron tayong Panginoon na hindi po masama magpakumbaba. Kaya doon po mga kapatid na sa mga bagay na yun, kasi base naman po sa aking tiningnan, may mga bagay talaga na hindi dapat or hayaan na lang. Yun po yung pinagdaanan ko. Sa baga, Sister Annabel, yung sa mga punto na iyon, para sa akin bilang sarili na tiningnan ko na nagkamali ako sa Diyos. Kung sa baga, dapat hinayaan ko na lang. Kung sa baga, natuwa yung kaaway, tingnan mo, nagano ka na. Kasi, yung Bible kasi mga kapatid, kung titingnan natin, lahat ng mga lingkod ng Diyos diyan, wala kang makikita na sila'y naging haruhay. Ano ba yung term sa Tagalog yung haruhay? Yung, kung sa baga maging panatay, ayun ba yung, hindi sila dumaan ng pagsubok, parang ganito. Yung term namin haruhay. Lahat ng mga lingkod ng Panginoon or mga tapat sa Diyos, grabe ang kanilang pinagdadaanan. Pinersecute sila, pinaglagyan sila ng mga salita na mga hindi maganda dahil sa kanilang katapatan. Kaya nga sabi ng Biblia, Matthew chapter 4, na lumundag ka sa tuwa pagka ikay dumadanas ng iba't ibang pagsubok, ikay binibigyan ng mga salita na mga ganon, mga ibang salita, na dahil sa magandang ebanghelyo, lumundag ka sa tuwa sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. So yun po mga kapatid, bilang negative side na aking pong binanggit sa inyo, na hindi ho maganda bilang Kristiyano na tayo'y mag-justified sa ating sarili. Maganda nga po na dumadanas tayo ng ganitong bagay kasi diyan natin nasusukat or tumitibay yung ating pananampalataya sa Diyos. So yun lang po mga kapatid at mga kaibigan, uulitin ko ho kung bakit nagtatagumpay ang mga lingkod ng Panginoon at ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay sa kadahilan ng mag-depend sila sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Yan po, Sister Annabel. At dito muli tayo, Sister Annabel, sa ating pagbati, no? Basahin natin yung mga comment. Meron pa naman tayong oras. Si Sister Princess Asitura, Sister Aura, isa po ito sa kapatid natin na isang Roman Catholic at ginamit din po ng Panginoon, ang mga ibang programa, kasama po yung ating programa na siya po ay lumago. Ngayon ako ay nabibless sa taong ito kasi first time niya na na-experience yung first love sa Panginoon. Si Sister Princess Asitura. Ayun din, binabati ko rin po si Tita Rebecca Abilacusi at gayon din kay Jose Nuaren at gayon din kay Mungos Bing. Magandang hapon sa inyo. Gayon din, binabati ko rin po si kapatid na Brian Husayan. Ayan. Binabati ko rin po si kapatid na Cho Elmer at gayon din kay kapatid na Anton. Si Sister Sofia Bos at gayon din kay Kuya Edwin Yusuya at sa lahat ng Yusuya family. Meron ka bang idadagdag, Sister Annabel? Yan. Ayan, mabatiin natin pala si kapatid na Lovely.
So yun po mga kapatid yung ating paksa na kung paano magtatagumpay. Meron pong solusyon ang Bible. Pwede ho tayong hindi magkasala sa Diyos, pwede po tayong maging banal sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ito po ay kung susundan ang yapak ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang Bible mga kapatid, kung mayroon po tayong teacher, hindi po kami ang teacher dito, no? Bilang nagtuturo, ang atin pong teacher, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, no? Kung sa baga yung mga pastor, mga evangelist, kung sa baga kami na lang ho ang nagpapaabot, pero or ginagamit ng kasangkapan ng Panginoon. Pero yung ating the best, yung pinaka-great teacher, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Oo. Kaya nga, kung meron man tayong tatanungan, magtanong ho tayo sa ating Panginoong Hesukristo sa Bible. Kasi ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, siya po yung perfect example na kailanman, sabi na Apostol Pedro, Pedro, na walang nasumpungan na kasalanan sa kanyang mga labi. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon po siyang sinabi na salita at talata na napanagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, kanya itong sinabi dahil bilang tao, bilang kanyang sumusunod, pwede tayong magtagumpay. Kaya sa oras na ito mga kapatid, mayroon pong binigay sa atin ang Diyos na isang solusyon na pwede pala tayong hindi magkasala. Ano ang gagawin? Only the Scripture. Mag-depend po tayo sa kung ano ang sabihin ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kasi ito mga kapatid, bilang patutuo, nangyari ho ito sa aming mga buhay. Nang ako ho ay panahon na grabe yung ating pangangaral, Sister Annabel, kung sa baga sa aking galaw, sa ating gawa noon, kung sa baga double yung ating gawa, siguro ang jablo ay siguro mga sabihin natin mga 4 times or 7 times pa, dinubli-dubli pa, para ang lingkod ng Panginoon ay mabigo. Pero mga kapatid, salamat tayo sa Diyos dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, through the guidance of the Holy Spirit at pagpapaalala ng kanyang salita, nagiging mapanagumpay tayo, hindi sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko po pala si Sister Cecilia Calisin Cortizano Beal, at gayon din kay Sister Annabel Matsumoto, at binabati ko rin po si kapatid na Lihe J. Valdez Singson at kay kapatid na Verly Balsinas Contreras Delfin. Ayan. So meron ka pang idadagdag, Sister Annabel? Wala na. Hindi ko na idadagdag yung mga pinagdaanan natin kasi yun naman ay hindi na pwedeng balikan, no? Bagamat salamat sa Diyos kasi napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Kami po ay makapagsasabi na grabe talaga ang Diyos sa buhay natin bilang tao, bilang mananampalataya. Kasi kung ating pong ay imaginein si Sir Annabel, napaka-imposible at hindi natin iniisip na tayo ay magiging ganito sa mga bagay na ito. Kasi wala naman ito sa plano namin, wala naman ito sa isip namin na maging ganito kami. Kasi yung buhay namin noon, mga kapatid, talagang sirang-sira yung buhay namin. Kung makikita mo yung aming mga muka noong kami ay wala pa kay Kristo, yung asawa ko nito ay malaki ito. Malaki yung naglumaki. Tumaas yung liig at saka lumaki yung mata. Dahil sa yung kanyang nararamdaman sa aming pamumuhay. At ako mga kapatid, talagang grabing payat ko kasi ako nga ay addict. Grabe ako sa droga. Yung aking ito, kung sabaga parang yung bangkay, parang bungo. Pero sawa ng Diyos ngayon mga kapatid ay grabe talaga ang Diyos. Sobrang pasasalamat. Kaya siguro Sister Annabel, sa akin nga iniisip ko minsan, pwede na tayong kunin ng Panginoon kasi naranasan na natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa baga, grabe na yung ating naranasan na yung pagmamahal ng Panginoon na hindi natin kayang i-explain. Opo. Kaya noon, nung kami po ay nasa sanlibutan pa, lalong-lalo na ako, pagka pumupunta ako sa ibang lugar para manghanap ng pera sa ibang pamamaraan, sa hindi magandang pamamaraan, takot ako mamatay, kaya nagpapasiguro nga ako eh. Pag meron akong nakikitang mga tao na yung pagtingin ko hindi ko masyado kabisado at hindi ko kilala, iniisip ko kagad, Sister Annabel, na ito yung mga hired killer.
siguro ito na yung papatay sa akin, mga ganito. Kaya tumatakbo ako, sumisibat ako para hindi ako mamatay. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon at biyaya ng Diyos, medyo, kung sa baga, meron namin tayong kaba, pero nandiyan yung kapanatagan na kung mawala man tayo, ito ay isang victory sa atin bilang tao. Kaya nga mga kapatid, isa po sa mga patunay na sa ng Biblia na ang kamatayan ay hindi nakakatakot. Basta nandiyan ka sa Panginoon sa panahon ng Dark Ages. Yung mga alagad apostol ng Panginoon, grabe yung kanilang pinagdaanan dahil ho sa Ibanghelyo. Dahil ho sa kanilang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo, hindi ho sila natakot ng kamatayan. Kaya bilang tao, bilang sumusunod ng Panginoon, na iba yung sounds niya, Mama, pag ginalaw mo yan. Pagka tayo'y nakikita natin na tayo nagtatapat sa Panginoon, wala po tayong dapat katakutan, mga kapatid. Kasi yung pagkatakot, yan po ay isa sa mga, isang, kung sa baga, duda ka sa iyong kaligtasan. Pero kung hindi ka natatakot na mamatay, kasi alam mo sa sarili mo na kung ano ang pagtatapat mo sa Panginoon. So yun po mga kapatid at mga kaibigan. Pero ang Diyos pa rin ang magpapasya sa atin. No? Siya po yung may karapatan. Pero sa atin bilang tao, confident po tayo sa ating faith. Dahil tayo ho, bawat isa sa atin, tayo pong nakakaalam sa ating ginagawa sa pang-araw-araw. Pero ang kagandahan po sa atin mga kapatid, kahit maraming beses tayong gumawa, nagkasala, nagkamali, ang Diyos pagka tayo po'y lumapit, ang Panginoon tatanggapin tayo. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, Sister Annabel, unconditional love. At tutulungan tayo ng Panginoon na wag nang magkasalang muli. Maging banal sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. At ito nga po, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos na pwede pala ang tao wag magkasala. Piliin natin ang sinasabi ng Panginoon. Wag po yung sinasabi ng sanglibutan. Kasi mayroon pong the great controversy sa atin bilang tao. Yung pinaka mahirap na kalaban natin, Sister Annabel, hindi yung tao, kundi ang ating sarili bilang mananampalataya. Yun po ang ating mahirap na kalaban. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo nagtagumpay. Yan po ang isang ebidensya, maliwanag na ebidensya na tayo bilang sumusunod ni Kristo ay magtatagumpay din. Sa anong pamamaraan? Magdepend ho tayo sa kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Tiyak na kapatid na minamahal, magtatagumpay tayong lahat. Sa oras na ito, purihin ang Panginoon. Siguro at bago tayo magtapos sa Annabel, mamaya siguro tayo magbati. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Sister Annabel, ikaw na ang mag-pray. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga buhay. Sa oras na ito, Yes, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo. Yes, Lord. Nagpapasalamat sa biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Yes. Lalo na, Ama, sa buhay na patuloy mo ipinapahiram sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa mga mensahe na iyong ipinaabot sa bawat isa sa amin na upang aming mapanagumpayan ang sanlibutan na ito. Yes, God. Tulungan mo kami, Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na sa muling iyong pagpaparito, kami ay makasama sa iyong kaharian, Ama. Yes, Lord. Nawa po na ang iyong dakilang pag-ibig ang siyang maghari sa amin sa araw-araw naming pamumuhay sa sanlibutan na ito, Ama. Dalangin din namin ang aming mga kapatid sa buong sanlibutan na mayroong mga karamdaman, Ama. Hipuin mo nawa ang kanilang mga karamdaman na sila ay bumalik sa normal at muling makapaglingkod sa iyo, Ama. Yes, God. Ganon din ang mga tao sa sanlibutan na ito na naghahanap ng totoong pananampalataya, Ama. Tulungan mo rin nawa Yes, sila, Lord. Ama. Salamat po ng marami sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong bugtong na anak na iyong pinagkaloob sa amin na mga tao. Purihin ka, Ama, magpakailan pa man sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Dito po tayo sa pagbati, ano? Binabati ko po si Sister Ramsey Doronelia. Hindi ka naman, Sister Annabel. Hindi ka naman, at least para si Binabati rin natin si Sister Bibing Campilian. Campilian.
At gayon din kay Sister Maririna, kay kapatid na Angeline Bagadyong, kay Ronel Castelio, at gayon din kay Rizel Balyan. Binabati rin natin si Shirley Fus at kay Generos Sevilla, no? At kay Alfanti N. Vic. Vic. Ayan. So, ikaw na, Sister Annabel. Ayan, kay Sister Maria Delia Bañadera Barnido at kay kapatid na Rowena Puod Alvarez. So, sino pa ba ang ating babatiin? Ayan, kay Sister Nanay Mercy Baculod Canlas at kay Sister Princess Asitura, kay Nanay Richie Marasigan. Richie Marasigan, at siyempre po kay sa ating tita, no? Tita Rebecca Abilacosi. Napaka abuti ng Diyos, isang blessing po ito na hindi na tayo mahirapan magbasa. Ayan. Sino pa, Sister Annabel? Sister Verly Balsina Contreras Delfin. Sabi niya, Amen. Praise the Lord. Okay? At sa oras pong ito, mga kapatid, pamanhin na po, hindi po tayo nakapangaral sa public kasi medyo na po tayo ng oras. Yung aking kasing mga kidos, yung aking mga bulilit ay wala sa amin ngayon, nandun sa kanilang lola. Kaya walang iba kasi pag mangaral na hindi kasama yung buong pamilya. Yan. So, mga kapatid at mga kaibigan, sa oras na ito, maraming salamat sa Diyos, sigit sa lahat, at sa pamamagitan din po ninyo na naging missionary din po kayo sa inyong pag-share ng mga programa. At gayon din kay kapatid na Shiano Abayon, no? Ito po si Brother Shiano Abayon. Siya po ay na-convert or natagpuan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangaral sa public preaching sa Masbate. Siya po ay isang dating Iglesia ni Cristo sa loob ng 6 na taon. Hindi ko pa ito na ang kanyang conversion kasi hindi po kami nakakadalo sa Masbate. Sabi po niya, Shiano Abayon, good PM brother and sister. Yan, si Brother Shiano po, mga kapatid. Kaso hindi natin na ang kanyang testimony kasi hindi pa tayo nakapunta Masbate. At binabati ko rin po pala si Tita Jelly, no? Cordero, at gayon din kay Kuya Leto Cordero. At sino pa ba? Kay Nanit Tumagan. At gayon din kay Sister Daisy Capoy, kay Sister Aquila Basabi, kay Tita Mela Los Bartolome, Tita Mina Ronas, kay Tita Nublisa Cross, Tita Florence Bautista, kay Tita Agnes Santos, gayon din kay Tita sino pa ba, ma? Sister Jemima. Ayan, Sister Jemima. Ayan, kay Daddy Ralph Sumuso at saka sa Sumuso family, kay Sister Princess Asitura. Ayan. Sa oras pong ito, mga kapatid, magpapalan po tayo sa Annabel. Ayan, baka meron kang babatiin dyan, yung mga pamilya mo. Pinapasalamatan ko po pala yung aking nakakatandang kapatid, no? Alam ko, kahit siya po yung Roman Catholic, ginagamit po siya ng Panginoon at sa aking buong pamilya, no? Ako po'y dumadalangin na malapit na ho na tayo magkakasama sa isang pananampalataya. Lalong-lalo na po yung aking ate na alam ko'y nanonood siya doon nagtatrabaho siya sa Maynila. Maraming salamat pala sa biyaya na galing sa Panginoon na ipinadala mo po sa amin. At nawa ay hindi ko kayong magsawa na manood sa programang ito sapagkat sa pamamagitan po na ito, kahit tayo po ay magkalayo, nandyan kayo sa Manila, ay mapapaabutan kayo ng Panginoon ng Ebanghelyo. At sa pamamagitan ng mga ito, ako'y naniniwala na darating ang panahon ay magkakasama tayo sa isang pananampalataya at higit sa lahat sa kanyang kaharian. Sa oras pong ito, mga kapatid, God bless po sa ating lahat at sa lahat po ng aking hindi ho nabati, paumanhin na po sapagkat yun lang po ang aking naalala at nabasa sa inyong mga comment. At sa lahat po ay binabati ko rin po pala si Shirley Fus at gayon din kay Sister Elisa Dilara at binabati ko rin po si tingnan natin dito para ngayon pa lang kita na makabawi tayo sa ating sino pa ba? Si kapatid na Ron Claymacusa. Ayan. Si Glosian Di Palubos. Binabati ko rin po si Sister Jenny Mutia.
At kay kapatid na Gingging Butaya, magandang hapon po sa iyo, Sister Gingging. At ngayon din kay Sister Elena Cervantes, magandang hapon sa inyo. Binabati ko rin po, sino pa ba? Kapatid na Marilyn Byron at yung ating kapatid na elder na ngayon pala, Sister Annabel, yung convertido din sa ating pangangaral, no? Natagpuan ng Panginoon. Si kapatid na Mark Caballero. Sino pa, Sister Annabel? Binabati ko rin po pala si, sino ba? Elder Sister Mary Jane Racinos Pascua, kapatid na Nate Bon. Binabati ko rin po si Pradjen Buhawi, ayan. At gayon din kay Sister Nuemi Kapaniti, ayan. Binabati ko rin po si Sister Melba Perlado, kay Kuya Carlos Amor Valladares. Binabati ko rin po si sino pa ba? Sister Analiza Ortiga Buffy, ayan. Si kapatid na Nico Chan, Kuya Roy Nodo Primero, kay kapatid na Jessie Gonzales, kay Jemet Wason, kay Ma'am Simels, at kay kapatid na Ruth Lim, at kay Sister Mercia Manangayuba Argeles, at kay Tita Lene Mangubat. Ayan. Sa oras pong ito, mga kapatid, purihin ang Diyos, sa Kanya lamang ang karangalan, kapurihan, kadakilaan, magpakailan paman. Amen. God bless po sa ating lahat.